Hello again. So, for this video, i-explain ko naman yung code ng midterm lab 4, which is yung list. And then, isa lang naman yung laboratory dito, which is yung restaurant order management system. So, again, explain ko lang yung code and then, i-run natin. So, ano nga ba tong system na to? So, this is a restaurant order management system. Simple Python-based program na siya, designed to manage a restaurant menu. Nag-a-accept din siya ng customer orders and nag-generate din siya ng bill summary. So, para saan tong system na to? This system is used to display and manage the restaurant menu. Nag-a-add, insert, remove, sort, and nagse-search din siya ng menu items. Combine menu categories like adding desserts. Then, nagtitake din siya ng customer orders. Also, nag-generate din siya ng order summary and total bill. Lastly, nag-handle din siya ng menu data operations like nagka-copy and nagki-clear. In short, nag-handle siya ng basic menu management and order processing. So, anong purpose na itong system na to? It allows the restaurant staff or users to organize and update the menu efficiently. Ini-enable din niya yung customers to order items from the menu. Automatically, nag-generate din siya ng final bill with the total price. Also, nag-demonstrate din siya ng how Python list operations can be used in a real-world context. Lastly, pinapakita niya kung paano yung menu data that can't be searched, sorted, extended, and cleared. So, sa madaling salita, it acts as a simple simulation of how restaurants manage menus and customer orders in a computerized way. So, i-run na ulit natin. And add a new dish name. Add its price and so you can see na add na siya. Itong nakikita nyo na to, ito yung part na yan. Ganyan siya kasi ayan ang requirement or rules na kailangan namin sundin sa laboratory. Now, ito naman, ito yan. Ito nakikita nyo na yan. Ito yung part na yan. Ano yan? Yan, ito. So, enter a dish to search. So, ayan. Found burger at index 3, price 120. Dish, price above 100. Full menu with desserts. Ito yan. Kaya may ganyan yan kasi nandito nyo makikita yan.
enter dishes to order. As you can see, sorry, not available. Ito yung part na yan. Then, type done to finish. Done. Order summary. Ito. Pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung lumalabas na output, and then pinapakita ko kung saan siya located na code. Pero mamaya, i-explain natin yung code na yan after maran. So, original menu after clear, ito yan. Original menu after clear, ayan. Tapos, copied menu, ayan. So, explain natin. Balik tayo sa simula. So, initialize the menu, step 1. So, itong part na to na nakikita ninyo, ayan ay yung list na nakapangalan na menu na create or nilagay sa code. So, each menu is nakastore siya at sublist. Ayan. Dish name and then yung price. Then, yung menu, piniprint niya ito. So, ito yung part na yan. Ini-enumerate niya. Meaning, enumerate menu 1. Ibig sabihin niya, piniprint niya yung items with numbering starting from 1. Sisimula siya sa 1. Step 2, ito yung kanina, add and insert menu items. So, itong part na to, append, ayan yung nag-a-add ng new item sa dulo ng list. Which is yung kanina, yung ramen. Then, insert, ayan, kung ano yung naka-highlight, insert, index, and then yung value. Index, then value. Meaning, ini-insert niya ang new dish sa index 1, which is yung second position. Kasi diba, index 0 ay yun ang first position. So, now, the user adds a custom dish. Ano yun? Ito yun. So, sabihin niyan, ina-ask niya yung user to enter a dish name and price, then add it to the menu. So, yung ginawa ko kanina, nag-add ako ng ramen, and then nilagyan ko siya ng 250 price. Now, for the step 3, remove and pop. This one, remove. Ito yung nagdi-delete ng item by its exact value. Now, for the pop, ayan yung nagre-remove ng last item from the menu naman. Step 4, sort and reverse. So, itong sort, ayan yung nagsusort ng menu by price. Ayan, X index 1. Sabihin, from low to high. Ngayon, sa reverse naman, nire-reverse niya yung list, making it high to low. Kabaliktaran. So, step 5, search and count. Ito yung nagsisearch ng dish. Ngayon, ito yun. Yung user, pinapa-enter siya ng dish to search. So, ito yun. Ngayon, yung program, naglo-loop sa menu para mahanap yon. Ito yon. Again, mga nabanggit ko sa previous videos, yung lower para maging comparison case sensitive siya. So, ayan yun. Dot lower. Kapag naman hindi nahanap, if not found, nagpiprint ito ng item not
found on the menu, which is yung nangyari kanina, item not found. Ay, sorry, item not available pala. Pero kung i-run natin ulit at magta-type tayo ng and enter dish to search, kung maglalagay tayo dyan ng ayan, ito, enter dish to order. Ayan. So, sorry, nagkamali ako. Dito pa pala yan sa take customer orders. Yung sorry, item not available. Yung enter dish to search, balik tayo doon sa yan, step 5. Item not found on the menu. So, try natin ulit. Ayan, run natin ulit. Enter dish to search. So, ayan, item not found. So, ayan yun. Para naman sa count, nagka-count ng dish with a price of greater than 100, ito yung part na yan. Ayan. Basically, kinakount niya kung ilang dish yung nagko-cost ng more than 100 pesos. Kasi nakalagay dito, greater than 100. Now, for the step 6, combine with other menu, ito naman yung second list created. Ito. Ayan, part na yan. Ngayon, menu extend. Ito, yung list na nag-a-add doon sa main menu natin. Which is yung extend, nag-merge siya ng two list. Full menu with desserts, ayan yung lumabas kanina na tinuro ko. For this part, step 7, take customer orders. So, this part, ito yung ina-ask yung user to type dish names one by one. For this part, ito naman yung loop natin na chine-check yung program if the dish exists in the menu. Kapag hindi, ito yan. Kapag available yung dish sa menu, na-add siya sa order. Kapag naman hindi, nagpiprint ito ng error, which is yung print, sorry, item not available. Ito yung nagkamali ako kanina, yung na-type ko yung lumalabas. Ito yung part na yon sa step 7, take customers orders. So, i-try natin since ang na-try natin kanina ay ito lang. I-run natin ulit na mag-enter tayo ng dish para maka-order tayo. So, run natin. Enter dish to search. So, nagawa na natin to kanina. Ulitin na lang natin. Ayan. Then, enter dish to order. Added steak to order. So, ayan yung mangyayari dito sa step 7. Now, kung tapos ka na, enter dish to order, type done to finish. So, tapos na tayo. Ayan. Kapag
tapos na yan, nagpo-proceed na tayo sa step 8, which is yung bill summary or yung order summary. So, dyan napapasok yung tinype nyo kanina dito sa step 7 na, which is yung tinype ko kanina, dish to order na steak and added steak to order. So, dito na yan lalabas sa step 8, order summary. Steak, 350 total. 350. So, ayun lang. Step 8, bill summary. Itong part na to, hanggang dyan, ayan yung nagsasum ng all the prices in the order list. Ngayon, kapag ano niya na, nagawa niya na yan, ipiprint niya na yung total ng order. Lastly, for the step 9, copy and clear. Itong part na to, that's the copy and clear. For this one, copy, gumagawa siya ng duplicate ng menu, and then clear, nag-empty siya or ini-empty niya yung original menu. Now, for the result or output, ayan, pinapakita niya yung difference between the clear menu and the save copy. So, ayun lang for this code, for this explanation video. I think na takal naman natin lahat, na-explain ko na lahat. And then, ayun, tapos na tayo for midterm lab 4, video explanation, code, restaurant, order management system, and thank you for watching. Bye.